Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang talinhaga na nagbibigay aral sa atin, lalo na sa buhay natin. Ito yung si Jesus ang, sabi nga, ang sanga, tapos tayo ang bunga. So, binabanggit dito ang koneksyon ni Jesus sa kanyang mga alagad, koneksyon ni Jesus sa atin, no, bilang tagapangalaga o bilang ating Panginoon. Sabi nga sa Ebanghelyo, kung wala tayo sa Kanya, para tayong sangan na walang bunga, no? Ito ay puputulin kung ito ay hindi na maganda. So yung imahin na yan o yung larawan na yan ng isang puno na mayroong mga sanga. Di ba tayo tuwang-tuwa tayo kapag ang isang puno ay maraming bunga? Siyempre, maganda, hindi lang sa maganda sa mata. Alam natin na mayabong yung isang puno, no? Kasi ito ay hindi lamang dahil nagbibigay ng mga bunga, ito ay kaaya-aya sa paligid. No? Bakit binigay sa ating halimbawa ang isang puno, no? Kasi normal na pwede nating normal na bagay na nakikita natin na pwede nating pagnilayan. Kasi nga marami sa atin o mga alagad ni Kristo na
kung titingnan natin, ay hindi namumunga. So saan ba nakikita yung mga bunga na yan? Sa ating mga pamilya, no? Yung mga maganda yung pamilya, ibig sabihin, no? Ito ay nanggaling kay Kristo, tapos yung mga magandang pamilya ay mga bunga na, no? So siguro ang ating pamilya ay kasama doon sapagkat maganda yung naituro natin, no, sa ating mga anak at nakinig sila sa mga magulang. Kaya ibinigay ni Jesus ang talinhagang ito para, sabi ko kanina, ipagnilayan kasi nga tayo ay na-attract o natutuwa sa mga maraming bunga, no? Kasi sabi nga, ang magandang puno ay nagbibigay ng magandang bunga. Kung ikaw ay may isang puno, lalo na ng mangga, di ba? So ito ay kung nagbubunga ito ay may pagbibili mo, no? Ano ba yung mga bunga na yan na tinutukoy? Yung magagandang mga bagay o gawain na ginagawa natin sa buhay na magaganda at mabubuti. So pinaalalahan tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo na maging mapagmasid tayo sapagkat mayroong mga puno na hindi nagbubunga ng maganda. No? 'Di ba? Sa pamilya natin may mga black sheep o may mga anak na suwail, no? Pero kung titingnan natin, babalik pa rin tayo doon sa puno. Ano ba yung puno na yan? Nung itinanim mo ba yan, yan ba ay magandang puno? O sa paligid ay maraming mga damo na kumukuha nung sabi nga yung sustansya ng isang puno. Baka naman ang paligid nito ay tuyong-tuyo at wala ng tubig na nakukuha. Ibig sabihin sa pamilya natin, di ba? Kapag ang magulang siguradong nag-alaga sa kanyang mga anak, no? Siguradong ang mga anak ay mabubuti. So gayon din si Kristo. Tayo ay inalagaan, tayo ay puspos ng mga biyaya. Ang hinahanap ngayon na ni Kristo, sabi sa ating pagbasa, na tayo ay namumunga. Yung bunga na yan ay ang mga magagandang bagay na ginawa natin sa buhay. Sabi nga, marami pa tayong sabi nga, bunga o mabibigay na bunga, no? Lalo na sa ating, sabi ko nga sa pamilya, ay isang basihan na maaari nating pagnilayan. Ang Diyos hindi nakakalimot dun sa mga taong gumagawa ng mabuti, no, sa kapwa, hindi lang sa kanilang pamilya, pati na sa kanilang kapwa. Kaya isang mahalaga itong talinhaga o parabola na nakatatak dapat sa ating isip na hindi dapat tayo magwalang bahala, na dapat natin laging tingnan kung tayo nga ay nagbubunga, no, ng maganda, lalo na kung tayo laging nakakapit sa Diyos. Lagi tayong nanampalataya sa Diyos. Yung mga alagad ni Kristo, ito yung mga matatag yung pananampalataya kay Kristo, yung mga alagad niya na hindi sumusuko sa anumang bagyo o unos sa buhay, no? Laging nakakapit sa puno, isang punong maganda na walang iba kundi si Jesus. Sana mga kapatid ay makita natin kung ano ba yung kakulangan natin, bakit minsan di tayo namumunga sa buhay natin. Balikan natin yung ating pinagdaanan na tayo ay dapat magsikap sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Basta sinusunod natin ang Diyos, tayo ay mapapanatag na ang ating mga bunga ay, o tayong mga bunga mismo ay magiging maganda, masarap at mabuti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.